Hi, good morning. This is Captain Cornelio Liston, the certified security professional. So today, good morning. Magandang umaga. Today, i-discuss ko yung dalawa, yung safety versus security. Okay, so mga tao kasi minsan we are too confident, no, na pareho lang dalawa yung safety saka security. So sabi ng iba, no, or some people think that safety and security is one and the same, that once you are safe, you are secured, and once you are secured, you are safe. Actually, this is not necessarily true. A person may claim that he is safe but not secured, or vice versa. Now, first, let's have the highlights, no? Like to protect. Number one, important is life. Second, the property and the environment. Okay? So, now let's discuss first the safety. No, safety. So, ipakita ko sa inyo. Safety is the one. Alright. Safety. And the other one is the security. Alright. So, una ko i-discuss yung safety. Ang safety kasi, in-apply ito sa lahat ng workplaces, no? Like, in a construction, in an offices, on board vessels, and so on and so forth. So let's start first the safety sa SOLAS, sa safety of life at sea. If ma-recall niyo yung mga nangyari dati, yung mga hanggang ngayon, no, mayroong mga disgrasya sa karagatan, no. So safety of life at sea, naging chapter 11-1. So meron tayong standard sa maritime na tinatawag na ISM code. Ang sinasabi ng ISM code is the International Safety Management Code. That's for the safety. So kailangan kasi lahat ng workplaces natin to be safe from accidents. Ito kasing safety kasi merong mga unintentional, okay, like sabi mong unintentional, hindi siya sinasadya, no, okay, yeah, unplanned, hindi nakaplano, unpredicted, no? Like kung unintentional, may isang tao naglakad sa daan, bigla na lang mayroong isang kotse na bumangga. So tanga naman yung driver, no? It means it could be unintentional, hindi nakaplano, no? Hindi naman ma-predict natin. So kailangan meron tayong tinatawag na safety measures. So ibig sabihin, if sa daan, sa kalye, ano gagawin mo para maging safety ka? Kaya meron tayong word na saying na stop, look, and listen. Okay, di ba? So that means once you are walking on the street, una, alam nyo na there are a lot of cars. So ano gagawin mo para safety? So kailangan, when you walk, kailangan likon ka, no? Left and right, front, back. Tapos tingnan mo yung mga dinadaanan mo. Always ka sa safe side na maglakad. Like kung working, you're working aloft, no? Alam niyo naman danger of falling, so kailangan meron kang safety belt or harness, no? Kasi baka mahulog ka if you have the belt, so whatsoever there to protect you, the lifeline, so hindi ka totally ma-fall or mahulog, di ba?
So, kasi lahat ng safety kasi hindi mo inasahan. So, kailangan mo ahid ka mag-isip. Something like that. Right? So, that's the basic first for the safety. Okay? So, mamaya, yan yung dalawa. I-confine natin. So, first, ang safety talaga is priority is your life. You make it sure your life, your physical self, hindi ka madisgrasya. So, kailangan mo siyang mag-prepare ka ahead, no? Sa mga pangyayari. Okay? So, now, let's discuss now the security. Ang security kasi, still sa maritime kasi, meron ding same pa rin SOLAS, Safety of Life at Sea, pero naging chapter 11 was 2. Kaya, so, in dalawa, working hand in hand ito. So, meron tayong tinatawag na ISPS ngayon na code. Ang code kasi ito yung mga batas. Okay? ISPS meaning International Ship na ito and Port Facility Security Code. Dati wala ito. Okay? Lahat ng yan all over the world. Lahat. Hindi lang sa Pilipinas, all over the world. Meron lang tayong law for the security. Na hindi basta-basta na makapasok yung mga tao sa office, sa building. Kailangan gina-check. Kailangan sa mga barko bago makarating sa every ports, padala na sila ng mga security informations na darating sila kailan, sinong mga tao doon, anong nationality and everything. So ang security kasi, meron tayong tinatawag na to be free from incidents. Okay, ang incidents kasi iba naman kasi intentional na ito, planned, predicted. So tayong tao, meron tayong tinatawag na security measures. Yun yung intentional kasi, ibig sabihin, sadya na siya. Planuhan na, saka mangyayari na. Ibig sabihin ko, i-compare natin yung dalawa. Ang tao maglalakad sa kalye, planuhan ka na i-hold up, diba? Or i-snatch. So that's intentional na. Merong plano at mangyayari. So kailangan merong security measures. Right? So yan ang yung dalawa, no? Safety versus security measures. Safety measures and between security measures. I-combine natin. Meron akong magandang halimbawa. The basic and easy to understand na example is like this. Halimbawa, nasa bahay ka, you're at home. Bago ka aalis, like you're going to go to work, magsimba, whatsoever. So, bago ka alis, i-apply mo yung dalawa. Safety measures first. Bago ka aalis, anong gawin mo? Check mo yung mga naka-plug na mga appliances. I-turn off mo. Diba? Check mo yung gasol. I-turn off mo. Ano pa i-check? That's for safety measures. Check mo everything in the house. Baka mayroon na nakalimutan na naka-turn on pa. Electric fan, aircon, computers, and everything. Check mo. That's for safety. Then, kung na-check mo na lahat na for the safety measures, punta ka naman sa security measures. Like, check mo yung mga bitana. Baka nakabukas. Yung mga exit sa likuran, sarado mo. Diba? Ano pa? Check mo yung kahadihiro mo, no? Like, vault, everything. Baka di mo na-lock, no? Andun yung pera mo, yung everything. Check mo. And then, finally, kung ma-check mo lahat, pagkalis, syempre, check mo yung gate mo. Diba? Correct. Yan mo. Nakalock, nabulak, everything. Yung iba pa nga, meron kayong alaga, no? Na aso, dog.
Ano mo yung dog? Siyempre, tumatahol. They're barking. Tumatahol, ibig sabihin, mayroong intruder, no? Kaya, kailangan yung safety sa security, kailangan working hand-in-hand ito. Pero kahit nga na meron ka ng ginawang mga safety measures sa bahay mo, meron pa nga mga akit bahay talaga, pero kailangan mo i-increase mo yung measures mo. Kailangan mo i-increase. Kasi kung, halimbawa, yung bahay mo, marami kang millions dyan, jewelries, you have to protect your property. Diba? Kasi alam mo yung, sabi ko kanina, intentional, planuhan. Diba? Ikaw pala, meron lang taong nagmamasid sa'yo na this hour, alis ka, 8 o'clock. Ikaw, magaring yung bahay mo. So yung iba naman pala, lalagay siya ng guard, arm, something like that. Yun ang kailangan. Yun kailangan gawin. Kaya, in everyday life, kailangan mayroon palagi tayong safety measures saka security measures. Again, ang safety nag-protect sa atin ng life. Kung tanga ang tao magtrabaho, malapit siya sa disgrasya. Kasi hindi man siya nag-iisip. Okay? Like, nag-welding siya, wala siyang kagos, no? Or aprons, gloves, diba? So ngayon, ikaw naman, na mayroong mga taong ganyan, you are a friend or co-workers, nakita mo yung tao na hindi niya nag-safety measure siya, huwag naman pabayaan. So kailangan mo naman siyang sabihin, oh friend, bye, no? Kindly put on goggles, no? Kindly put on protective gear, no? Kasi baka he's out of his mind, diba? No? Hindi siya aware. So kailangan mo naman siyang tulungan. Hindi siya pabayaan. Kasi kaya if you're going to check accidents, mga accidents, list of accidents, mostly nangyayari sa safety, puro naman talagang disgrasya, hindi naman sinasadya, no? Bigla kasi ito, no? Bigla, isang lang fingertips, nangyari kaagad. Kaya ikaw naman yung kailangan prepare, no? Mata sinasabi, safety first, o safety starts within you. Okay, hindi naman pwede you always depend on your co-workers, no, colleagues. Ikaw din sa sarili mo. You have to think safety at all times. Diba? Okay? Itong dalawa kasi kung medyo hindi mo siya ina-apply, and lots of people hindi sila aware, no? Hindi sila aware na paano siya i-apply. Okay? Lahat ng mga nangyari, no, today in this world, meron tayo iba, mostly meron mga kamalian din ang mga tao, no? Kasi alam niyo naman, if you are you have plenty jewelries, no? Necklace, gold, bracelet, everything. Siyempre, i-apply mo yung safety sa security. Ibig sabihin, suot ka ba ng mga gold dun sa Quiapo or sa Cebu sa Carbon or where? Siyempre, hindi. Kasi pag you are wearing mga jewelries, you'll become a target, no, sa mga old upper snatchers. Okay? Pero if ever mangyari man yan, natsimpuhan ka ba, no? Lakad ka, no? Tapos may biglang matalim na naka-point sa tagiliran mo, tapos tanongin ka, ibigay mo yan, akin na yan, no? So anong gawin mo? That's a question. Ibigay mo yung
wallet mo. O iba naman, hablutin yung necklace, no? So, restart. Point. A knife. Ibigay mo yung knife, ibigay mo yung wallet mo. Anong gawin mo? Ang iba, makipaglaban. Anong mangyari if a person makipaglaban sa mga snatcher o robber? You go back to life, property, environment. Okay? Magaling ka mag-property. Okay. Buti kung isa lang sila. Meron pa mga kasamahan. Okay? Buti kung meron kang you are Jet Li or Bruce Lee. Something like that. So, paglaban mo, dating ibang kasama, ano mangyari sa tao? Kaya iba, loss of life, patay. Diba? So, loss of life, kinuha pa yung pera mo, wala yung property. If blood shade on the ground. So, yung tatlo, tumama, life, property, environment. Kaya, itong dalawa kasi, safety measures and security measures, sometimes you have to sacrifice kung meron na actual na pangyayari. Kuha nyo? Actual na pangyayari. So, in my example that I cited, kung somebody pointed a gun, a knife to you, bigay mo yung wallet mo. The simplest na gawin mo, ibigay mo na lang. Di ba? Anong kausap mo? Sa'yo na yan. Kaya please, huwag mong saktan ako. Hoping, pag naibigay mo, ang loss mo, property lang. Di ba? Property lang loss mo. Hindi ka naman lumaban eh. So at least, ang property, makikita mo pa. Pero pag lumaban ka, anong sabi ko kanina? You will lose everything. The property, the life. Of course, it follows the environment. So, to prevent this na hindi mangyari yan, kaya you go back to the basic safety measures. Uy, papunta ako ng carbon, papunta ako ng Quiapo, tanggalin ko itong mga suot kong jewelries. That's the application. Gawa nyo? That's the application. Bago ako alis sa bahay, you have to close everything. Lagyan ko ng aso, lahat. To have security measures. Yun ang kailangan natin i-apply daily. You know? Saka, of course, meron tayong tinatawag na, kaya meron nga tayong tinatawag na security assessment, safety measures, security assessment, safety assessment. Ikaw yung mag-a-assess ba? Ina-assess mo. Diba? Kasi if wala kayong assessment, hindi ka marunong assessment measures, hindi ka marunong mag-assess, so talagang mangyayari yan. Pero actually, kahit paano ka kagaling mag-assess, meron pa rin talagang konting mga malas lang talaga sa talaga. Pero i-try natin, no? Meron tayong will na kailangan natin gawin. We need to educate all the people, no? Kasi hindi pa talaga lahat aware. Another example lang, between safety measures and safety measures. Okay. Isang dalagang babae, no? Maganda. So, anong risk niya, no? Meron tayong tinatawag na security risk assessment, safety risk assessment. Okay. Siyempre, gusto niya makipag-inuman sa mga barkada niya. If ipag-inuman siya, ina-assess niya, can I trust them? Kailangan ko ba magtiwala ka sila? Paano kung kumalasing ako? Diba? So, ina-assess mo anong mangyari ahead. Kaya, ang maganda dyan, huwag ka na nasasali sa mga drinking spree. Kasi,
kailangan ka mag-safety sa sarili mo, kailangan ka rin mag-secured. Kasi kung malasing ka, safety for yourself, pwede ka gahasa, something like that. Yung cellphone mo baka pwede nakawin, no? Okay? Nakuha nyo? So, lot of examples na kailangan yung malaman, kailangan yung intindihin, no? The daily routine in life, no? Kailangan mo siyang pag-aralan din. Above all, kailangan mo magdasal. Prayer is very important. Okay? Another example, no, yung mga nagbibisiklita nga. Yung iba nagbibisiklita, parang they are riding their bicycle naturally, no? Mali yun. Kasi isipin mo na once you are nagbisiklita ka on the street, pwede ka mabangga dyan. Diba? So, kailangan ka doon ka talaga sa bicycle lane. Tingin-tingin ka rin. Lagyan mo naman ng reflective yung bicycle mo para makita ka rin during night time. Okay, yun ang mga kailangan mo siyang ikaw ang mismong gagawa. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, safety first starts within you. Hindi mo siya pwede asa sa kaibigan mo. Hindi mo siya pwede asa sa kasamahan mo sa trabaho. Okay? Ikaw mismo. Hindi mo pwede na magtrabaho ka. Pre, ay, batayin mo ako, magtrabaho ako. Tanggalin na. Okay? Bawa, may mga nagtrabaho ng welding. Pag mag-welding ka, meron ka sa spark yan eh. So, bago ka mag-carried out sa trabaho mo, siyempre, i-assess mo na the safety and the security measures. So, ano kailangan mong ihanda? Kaya meron yung mga checklist ngayon. Mag-welding ako, anong oras? Okay. Anong welding ko? Anong i-welding ko? Check yung kurente, no? Voltahe. Then, i-prepare mo ba? No? So, ano pa i-prepare? So, kailangan meron kang portable fire extinguishers, no? Handa ba? And above all, meron kang lookout na isang tao. Nakatingin ba? Kasi busy ka sa pag-welding. Hindi mo namalayan, meron na palang spark. Hindi mo nakita. Pero yung isang lookout na nakatingin sa iyo, kita niya merong biglang ignition ng apoy, then he can use the portable fire extinguisher. Saka meron din training yung lookout. Hindi lang lookout lang. Okay, yun ang mga halimbawa ba na kailangan natin gawin. Okay? So, nakuha niyo ba yung comparison between safety measures and security measures? Nakuha niyo ba? Naintindihan niyo ba yung yung safety measures and security measures? Okay? So, again, it protects our life, property, and environment. So, parang kailangan mo siyang for the safety, kailangan mo siyang i-assess ano yung mangyayari ahead. Okay? Panghandaan mo siya. Unahan mo na siya. Na kung mangyari, meron kang immediate na anong gawin. Or para hindi pwedeng mangyari. Okay? Para hindi pwedeng mangyari or baka ito mangyari kasi unintentional nga, unplanned, unpredicted, mag-isip ka na ahead. Based sa example ko, no? Again, kung magtrabaho ka sa mga aloft, mataas, alam mo naman, delikado ka mahulog, mag-safety belt ka, mag-safety line ka. Tuhan nyo. Yan ang ibig sabihin. If you are walking on the street, okay, naglalakad ka sa kalye, delikado ka mabangga. So, kailangan ka maglakad sa safe na side. At, of course, tingin-tingin ka, lingon-lingon ka. Tuhan nyo.
kung magtrabaho ka ng grinding machine, alam niyo naman yung mga small particles, baka matamaan ka sa mata, maggagos ka, diba? Yun, kung mag-drive ka, kailangan mo safe speed yung drive mo, hindi ka basta mag-overtake, of course. Kung hindi ka mag-overtake, kung sure ka na clear yung, pero kailangan mas maganda yung always ka sa lane, something like that. Kung security measures, of course, for your property ang kailangan, alam nyo naman yung magdala ka ng cellphone, okay? Makalimutan mo, isa rin sa problema. Pag nakalimutan mo, meron mga taong magaling din sumunod, wala lang yung cellphone mo. One of the problem naman din yun. Kasi security measures is more focus sa atong property. Kaya, again, kung magpunta ka ng mga Quiapo, Divisoria, bawal ka magsuot ng mga jewelries. That's for your security measures. Right? Then, kung sa bahay mo, kailangan mo yung meron kang pera, whatsoever, kailangan mo siya i-lock, pag-lock. Dahil alam mo, kung i-open mo, kita yung pera, jewelries, pwede siyang nakawin. Yun ang mga kailangan mong i-prepare for security measures, no? Kung motorcycle mo, nag-parking ka, i-lock mo. Kaya huwag mong kalimutan, yung bisikleta mo, nag-park ka somewhere, so meron ka dalang kadina, i-lock mo. Kasi kung di mo i-lock, may possibility na meron nakaplano na, no? Nakawin yung bisikleta. Yung motor nga, ibang nakalock, kunin pa rin, sinisira yung ano. Okay? Yung sa kotse mo, once nakapark ka, check mo lahat mga windows close. Check mo yung pintuan close. Yun ang palaging i-apply, no? Sa day-to-day, no? Na routine in life. Alright, so that's all for today. That's the comparison between safety versus security. So I hope you able to understand the two measures, no? The two important thing na kailangan natin i-apply. Safety versus security.